Una sa lahat, News 5 Exclusive. Ang sumabog na tangke ng LPG sa Navotas. Nagulantang tuloy ang mga bata. 6 ang sugatan. Ang buong detalye kung ng insidente yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bukas naman ang depensa ng Duterte Legal Team. Prosekusyon, kumpiyansa sa mga nilatag nilang ebidensya para sa mga crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Mga rallyista nagkagirian ng mga pulis sa gitna ng EDSA 40 at sa ibang EDSA event, may estudyanteng nabagsakan ng LED monitor. Malacanang, tinawag na kasinungalingan, pangit at hindi raw pang award ang script ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagsabi nag-deliver umano sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Attorney Levito Baligod tila atrasabante matapos igiit ngayong hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa ICC mula sa mga bagman. VP Sara Duterte naiyak sa isang event sa Davao City na pa what if tumakbo na lamang daw siya noon bilang mayor kaysa Maki-Uni Team. Sunog sa Intramuros, sinabayan pa ng mga pagsabog ng mga LPG tank, pati mga kawad ng kuryente nagliyab. At sa showbiz, Ashton Olviga sasabak sa 4 na magkakaibang karakter, makikipagsabayan sa comedy ni Rufa May Quinto at sa drama ni Claudine Barreto. Kumpiyansa raw ang prosekusyon sa mga nilatag nilang ebidensya para sa mga crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Sinabi nila yan bago maglatag ang depensa ng Duterte team bukas. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela? Hi, Mean. Andito ako ngayon sa Duterte Street, kung saan nagtitipon-tipon yung mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itong Duterte Street na ito ay sa gilid ito ng mismong ICC detention facility kung saan nakadetine si Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa mga supporters niya dito, nandito din si yung kanyang Filipino legal team, no? Si Attorney Salpanelo, si former Executive Secretary Medialdea, at saka si former LTFRB Chairman Martin Delgrano. Kanina nakapanayam natin sila at mamaya pag-usapan natin yan. But of course, kanina nga kaninang 10:00 ng umaga Hague time ay nagkaroon ng press conference ang abogado ng mga biktima, no? Ay yung common legal representatives na sina Attorney James Joel Buntuyan rather, at saka si Attorney Gilbert Andres, kasama ang Office of the Public Counsel of the Victims na si Paulina Macido, no? At sinabi nga dito nila na sila ay disappointed or dismayado dahil hindi nakarating, no? Hindi nag-appear itong si former President Rodrigo Duterte sa kanyang sariling confirmation of charges. Nung tanungin ko si Attorney Gilbert Andres kung ano ang kanilang masasabi o comment dun sa kiniklaim ng defense, no, na rhetoric lang daw yung mga statements, no, na ipinresenta ng prosekusyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya ay si Pangulong Duterte ay isang abogado at isang prosecutor at alam niya ang mga legal implications ng mga sinasabi niya. That is admissibility, right away sinasabi niya. At bilang presidente ng Pilipinas at siya ay executive, no, kung ano man ang sinasabi niya, it's a matter of policy. And sabi niya, the fact that he stated explicitly that yung kill, no, yung salitang kill, in fact was encouraged, no, and even commanded by him, ang sinasabi niya, indicative na yon of a state policy. Bok. Okay. Bok, I'd like to ask you about something else related to that. I'm sure you already heard about, and I'm sure they already heard about yung allegations ni Tony Baligod concerning yung 18 dating sundalo raw kung saan pinaparatangan. Actually, ang sabi ni Baligod kanina sa Storycon, the ICC investigators are guilty of graft and corruption and bribery. Dahil daw sila'y nakinabang daw sa ilang milyong piso na ilang milyong dolyar
na ipinalit mula daw dun sa flood control money. I'm wondering kung merong reaction either yung legal team ng depensa o ng prosecution o ng ICC kung may nabalitaan ka. Okay, una muna, doon sa kila Attorney Gilbert Andres 'no, yung, common legal team or common legal representative ng mga victim, tinanong ko 'yan sa kanya. Ito lang ang kanyang nasabi, "Yan ay fake news." Sabi niya, ang ICC ay isang, honorable institution at hindi daw, independent at, hindi daw 'yan na totoo yung, mga paratang na 'yan. Ngayon ano, pagdating kasi halos kararating lang dito nung, ilan sa mga legal counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte at natanong natin 'yan kay Attorney Sal Panelo. And according to Attorney Sal Panelo, he believes kung ano yung kini-claim nitong 18 Marines na 'to ni Attorney Baligod. Sabi niya, very detailed ang mga pinesentang, ebidensya. So naniniwala siya na ito ay totoo. Pero nang tanungin siya 'no, na kasi yung isa dun sa mga, claims ano nitong, nila Baligod na pati si, Congresswoman, Laila De Lima ay kasama dun sa listahan na tumanggap umano 'no, nitong, suhol or bribe na ito, itong pera na 'to, ay yung date na nakalagay dun, it is no need to, check ano dahil yun yung time na nakakulong si, former Secretary and now Congresswoman Laila De Lima. Eh, ang sabi naman ni Attorney Salpanelo, yun ang hindi pa niya alam, nakikita. Pero he strongly believes, no? Sabi niya, naniniwala siya doon sa mga paratang na yon regarding ICC. In fact, tinanong ko rin siya, Bok, ano, kung excited na ba siya sa magiging depensa tomorrow, ano, ng nila Attorney Kaufman. Sabi niya, oo, excited siya. And tinanong ko rin siya kung sa tingin niya ba ay mako-confirm yung charges. Sabi niya sa tingin niya, kutob niya, na mako-confirm ang charges kasi umpisa pa lang daw unfair na ang ICC kay, Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Hmm. Actually, that's a good point you raised Kasi si De Lima, nanalo lang yan sa Congress nitong midterm elections. Kailan lang yan? That's right, that's right. Well, the other thing, but I don't know if you were able to discuss this with them. The other thing is pinangalanan yung tatlong miyembro ng Makabayan Bloc, si Raul Manuel, si Franz Caso, at si Arlene Brosas bilang nakinabang daw dun sa mga mali-maletang pera na inilabas daw ni Zaldico. Kasi it's one thing to allege na yung administration congressman ay nakatanggap ng milyon-milyones na pera mula sa administrasyon. It's another thing altogether to allege that yung oposisyon nakinabang din sa mga mali-maleta ng administrasyon. Pero Bok, wala pa wala pa silang masyadong detalyado na, sagot doon sa mga tanong natin kanina tungkol dito sa issue na 'to. Basta, according to, Sal Panelo, he believes nga dahil daw, parang detalyado masyado yung mga ebidensya na ipinresenta sa media, the other day Ben, if I'm not mistaken. And if there's one thing that I can share with you, Bok, ano, and Mean, ano, tinanong ko din siya kung anong masasabi niya tungkol sa pagkikita ni PBBM at saka ni, VP Leni sa Malacanang. Sabi niya, "Well, it's normal, but you know, I wouldn't be surprised kung magkakaroon ng, kumbaga, I forgot nakalimutan ko yung word na sinabi niya, parang collaboration ng dalawa 'no. Pero sabi niya gano'n kasi talagang obvious naman matatalo sila dahil, Sara is, going to win the presidency in the 2028 elections. Yun ang sinabi niya. Angela, balik ako dun sa prosecution ano, since ngayon tama, sa time ninyo diyan tapos na sila kumbaga 'no. Tapos na. Nailabas ba nila lahat? Naitodo ba nila lahat nung kanilang mga argumento o meron silang sinisave? Kung sakasakaling matuloy ito sa trial, ikabit ko na dyan yung tanong, ano ang reaksyon ng mga Duterte supporters na nasa likod mo ngayon? Doon sa mga Wala. Yung nag-monitor daw sila, yung ilan dito kasi nagpunta talaga, nag-attend sila, nanood sila mismo nung ano, nung trial o yung confirmation of charges sa media gallery. Yung iba nag-monitor lang sila sa social media nila. And of course, understandable naman kung sasabihin nila hindi sila naniniwala because they are supporters of President Rodrigo Duterte. So lahat daw ng mga sinabi doon ay pawang mga kasinungalingan at pag-iimbento at talagang of course, 'di ba, pati nga tayong media nasisisi din dahil nasa splice nga daw yung mga sinasabi.
and etc. Pero yun, hindi sila naniniwala. Doon naman sa panig ng prosekusyon, sabi nila they're very happy, they're very confident doon sa ginawa ng prosekusyon at yung paglalahad ng common legal representatives sa mga victims ng mga ebidensya nung isang araw at saka kahapon. So they're very confident na mako-confirm yung charges. At lahat naman daw ng ebidensya na pinag-usapan nila, although sabi nga ni Attorney Gilbert Andres at saka ni Attorney Joel Butuyan, konti lang yung time, it was last month lang yung nasabihan sila na sila magre-represent sa mga biktima nga nitong alleged war on drugs. Nakapag-prepare din naman sila at thankfully they were able to prepare it with the help of Paulina Masida ng Office of the Public Counsel ng mga victims. And then tomorrow, we have to note tomorrow yung schedule kasi baka nagtataka yung mga kababayan natin ba't puro prosecution o biktima yung side nila yung naririnig natin. Ito po ay may mga schedule na itinakda ang ICC pre-trial chamber. So tomorrow, February 27, tomorrow po sa amin 26 rather, yun naman ang opportunity ng defense team ni former President Vigo Duterte na makapagpresenta ng merito ng kanilang kaso. Yun ang aabangan natin. At sa 27 naman, yan yung final day na closing statements na sa pagitan of course ng defense, ng prosecution at saka ng mga biktima through their legal counsel. At magkakaroon daw ng parang rebuttal doon. Yun ang abangan natin kasi parang tagisan ito na yung pagsasummarize nila ng mga ebidensya na ipinakita nila nitong mga nakaraang araw, paano nila makukumbinse ang trial chamber na judges na i-confirm ang kaso para matuloy sa full trial. On the other side of the fence, paano nila makukumbinse na wala ngang kasalanan at walang merito yung mga kaso. Mean? Angela, were you able to talk to at least kung ilan man o kung sino man yung available na defense team dyan? Dahil paano nila babanggain nga yung nabuo doon sa prosekusyon na naging ginawang state policy talaga, yung pagpatay noong panahon ni Pangulong Duterte? Kamusta yung Alam mo, kanilang Mean, preparation? Oo. Well, siyempre etong yung Filipino legal team, wala din naman silang magagawa. They're merely observing yung mangyayari tomorrow, and yung nakaraan nag-observe lang talaga sila because hindi naman sila accredited ng ICC. They can only talk to Kaufman and consult whatever. Pero eto nga si Attorney Salpanelo kanina banggit niya he's looking at kasi he's still pushing for the issue nung jurisdiction. Sabi niya dapat talaga yung jurisdiction pa rin na pinag-uusapan dito. And sabi niya kung if ever he's looking at parang talking to or parang mag-resort sa United Nations. Sabi niya kung paano niya gagawin yon hindi pa niya alam. Pero sabi niya that's a possibility na maaring nilang takbuhan. Yun ang sabi niya. Yun ang natin dito kasi yung mga Filipino legal team, as I've said kanina, wala naman din talaga silang hindi nila pwedeng pakialaman yung kaso dito. They had socials with Kaufman yesterday, pero they only talked about according to them, they only talked about the health of former President Vigo Duterte, and they're very worried nga daw. According to Kaufman, pag tinanong mo na daw kung sino bumisita, hindi na daw alam kaagad ni former President Vigo Duterte. So talagang declining daw yung niya, yung cognitive state niya. Yun ang sabi dito. Okay. Maraming salamat, Angela Lagunsad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Tila atrasabante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umano ng mga politiko. Ang giit niya, wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators sa Pilipinas. Sabi naman ng Palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. Nato pong report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na bagman umano ng mga politiko, karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing, habang dalawa sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Attorney Levy Baligod sa programang Storycon ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit
And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Pero sa presko nila kahapon, sinabi ni Baligod na inutusan umano ang mga bagman na ipapalit ang nasa 2 maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Ang katumbas niyan ay $2 million. Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Baligod kahapon. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may binigay pa ring pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero para rin daw yan sa ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, The ICC investigators themselves committed graft and corruption. natanong ulit dyan ang abogado. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery. And Well, but sir, that's what I was asking. Una na rin pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng mali-maliatang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Lousy script, hindi pang award winning, hindi malinis, alam mo na may kasinungalingan. Kabilang din sa pinangalanan nila na nakatanggap ng pera si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pero hindi raw apektado dito si Torre. Kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang ipinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. Because as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where is your evidence? as I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Nagkagirian ang mga rallyista at mga pulis sa pagunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. May mga estudyante ring nabagsakan ng LED monitor sa hiwalay na programa sa Naga City. Nasa Frontline ng balita yan si Ian Suyu. Bumungad sa mga militanteng grupo ang hilera ng mga pulis sa kanto ng Rochester at EDSA. Papunta sana silang EDSA Shrine. Ngayon matawag yung ground commander natin ay bis kung gusto makipag-usap. Maya-maya, umabante ang ilang rallyista. Dito na nagkainitan. May natumbang pulis. Ilang saglit pa, nagkatulakan na. Ayon sa mga rallyista, hindi raw sila pinayagan ng mga pulis na dalhin ang truck na dapat sana'y gagamitin bilang stage para sa kanilang programa. Ang problema, pagtipon namin kanina, ayaw na pumayag ng pulis. Kasi bawal daw ang truck sa EDSA. Kaya sabi namin, ito pa lang usapan namin kahapon. Ang ending, kinumpiska ng MMDA at mga pulis ang susi ng truck at sa EDSA Shrine na lang nagprograma ang mga rallyista. Kapansin-pansin ring nakapalibot naman sa kanila ang mga pulis at barikada. Kabilang sa nakiisa sa 40th anniversary ng EDSA People Power ay grupo ng mga manggagawa, LGBTQ members, mga mag-aaral, mga pari at madre. Ang sentimiento nila, tila mas lumala pa raw ang korupsyon matapos ang 4 na dekada. Panawagan din nila ang pagbaba sa pwesto ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaya kami naririto kasama ng mga seminarista, kami mga pare, ay upay pahayag din na ang taong simbahan ay sumasang-ayon sa sigaw ng ating mga mamamayan. Nung tumakbo sila ni BP Sara, ang pangako nila, unity. Big, para maging daan sa pagbabago at pagunlad. Ngayon, after 3 years, anli away, anli nakaw. At ang epekto nito,
lalong nagdurusa sa kahirapan yung mga kababayan natin. Sa White Plains Avenue naman sa Quezon City, muling ginawa ang makasaysayang pagkakapit-bisig at salubungan noong February 25, 1986. Pero imbes na mga tangke ng militar, mga kabataang naghihintay ang kanilang tinagpo. Mensahe ng EDSA People Power Survivors sa kabataan, buhayin ang diwa ng mapayapang revolusyon. Sana po'y mabuhay muli yung diwa ng people power kung saan inangkin ng taong bayan ang kapangyarihan dito sa ating bansa. Inangkin natin ang responsibilidad na maging parte sa solusyon sa ating bayan dahil yun po ang kailangan natin gawin sa isang demokrasya. Unang nagmarcha ang iba't ibang grupo mula sa EDSA Shrine patungong People Power Monument. Sa drone video ng News 5, makikitang sinakop ng mga rallyista ang isang lane sa bahagi ng EDSA northbound, kaya bahagyaring nagbagal ang daloy ng trapiko. Makalipas ang maikling programa, agad ginawang off-limits sa mga rallyista ang People Power Monument. Nagsagawa rin ng paggunita sa EDSA People Power sa Naga City. Pinangunahan nga ito ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Habang sa isang Catholic school sa Naga, isang babaeng estudyante ang nabagsakan ng panel ng LED monitor sa gitna ng EDSA Day program. Agad siyang isinugod sa ospital dahil sa sugat sa ulo. Inaalam pa kung bakit bumagsak ang LED monitor. Walang mensahe para sa selebrasyon ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin direktang sinagot ng palasyo kung bakit. Pero giit nito, bahagi na ng kasaysayan ang nangyari sa EDSA at hindi na ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari, hindi po yan mabubura sa history. 40 taon na ang nakalilipas pero tila pare-pareho pa rin ang problemang nararanasan ng mga Pilipino sa ngayon. Kaya't ang tanong, ilang People Power Anniversaries pa ba ang kailangang idaos bago tuluyang may mapanagot at makamtan ng mga Pilipino ang inaasam nilang hustisya? Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Aabot sa 600 pamilyang nasunugan sa Intramuros sa Maynila. Nagkagulo pa sa kalagitnaan ng sunog. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kita sa drone shot na ito ang mga pal ng usok mula sa nasusunog ng mga bahay sa Maisan Cabildo Street, Intramuros, Manila. Sa tindi ng apoy, nagmistulang kahel ang langit at tila nagbabaga ang paligid. Pawang gawa sa light materials ang mga bahay, kaya agad kumalat ang apoy. Sa laki ng sunog, pahirapan ang mga bombero sa pag-apula sa apoy. Sinabayan pa kasi ng mga pagsabog ng mga LPG at pag-apoy ng mga kawad ng mga kuryente. Kaya ang ibang residente, pinanood na lang ang natutupok nilang mga bahay. Tapos lahat, wala pong natira sa amin. Halos lahat ng pamilya dito, walang matutulungan. Ang iba, tinanggap na lang ang katotohanan. Sa kalsada muna sila manunuluyan. Wala na po. Ang mahalaga ang sa amin ngayon ay buhay kami lahat. Oo. Mag-umpisa uli. Maya-maya, biglang nagkagulo dahil halos kuyugin ng isang lalaki na naaresto ng mga pulis. Bagong laya, no? Actually may halong yung lovers quarrel eh. Nung nalaman niya nag-asawa ng iba yung dati niyang asawa, nakita raw, yun. Nung umaapoy na raw doon, siya ang nakita doon. Nagsimula ang sunog bago mag-alas 5 ng hapon kanina. Nasa 600 pamilya ang nawala na matutuluyan at 400 na bahay ang inisyal na bilang ng natupok ng apoy. Dinala naman sa Delpan Evacuation Center ang mga nasunugan. Bandang alas 8:45 ng gabi nang ideklara ng mga bombero na fire under control, inaalam pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Biglang sumabog ang tangke ng LPG nang buksan ng residenteng nagluluto lang sana sa Navotas. 6 ang sugatan. Nasa Frontline ng balitang yan si Diva Buel, exclusive. Sa kuha ng CCTV, naglalaro pa ang mga batang ito sa isang eskinita sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas kaninang umaga. Nang biglang isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa mga residente. Halos matamaan ng mga debris ng pagsabog ang mga bata sa eskinita. Nagliparan ang mga trapal at malaking payong. Nagsilabasan tuloy ang mga residente matapos magulat sa malakas na pagsabog.
Isa-isang lumabas ang mga nakatira sa bahay kung saan nangyari mismo ang pagsabog. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nagkalat ang mga gamit sa labas ng isang bahay sa tindi ng pagsabog. Agad lumabas ng bahay ang mga residente. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, 6 ang napaulat na nagtamo ng mga lapnos sa iba't ibang parte ng katawan. Base sa investigasyon, maliit na tangke ng LPG ang sanhi ng pagsabog. Kasama sa 6 na nasugatan ang asawa at 2 anak ni Mang Angelito Eskeltura. Lapnos ang mukha ng kanyang asawa. Mga lapnos naman sa katawan ang tinamo ng 2 anak. Kwento ni Mang Angelito, magluluto dapat ng panindang mais ang kanyang anak at asawa. Pagkasindi ng lighter, bigla na lang daw sumabog. Baka dati may singaw na tangke na yun yung binatangke na gasol na maliit. Di man natin isasadya yung ganung pangyayari. Panalangin na lang na sana malagpasan ganyan. Gumaling sila. Bahagya rin daw nagkasunog pero naapula daw agad ito ni Angelito. Patuloy pang nagpapagaling ang asawa at 2 anak ni Angelito. Paalala naman ng barangay. So, leksyon yon na dapat pagdating sa negosyo, wag nang gumamit ng super kalan. Gumamit na regular na kalan, yung mga dalawang burner. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz tonight na tayo. Matapos ilaban ng ilang rounds ang successful comeback concert ng Sex Bomb, wala nang bawian ang pagbabalik ng OG girl group ngayong sila'y going provincial na. At ang buena mano nilang stop, Tacloban. Gaganapin ang first Get Out concert tour sa March 14 sa Tacloban City Convention Center. Kaya mga taga-Tacloban, ihanda ang boots at balakang dahil makikipagpuksaan na naman ang Sex Bomb. Susunod na kekembot ang mga taga-Visayas. Nauna nang ma-sold out ang serye ng concert ng Sex Bomb Girls sa Manila. Philo Blinks ang mag-ingay. Maglalabas na ng bagong single ang K-pop sensation na Blackpink. Yan ang kanilang teaser para sa upcoming single and music video na Go! Pang science fiction at cosmic ang visuals ng teaser. Ilalabas ang kantang Go sa February 27. Available na ito for pre-save across multiple streaming platforms. Kasama rin ang kanta sa track listing ng upcoming mini-album ng Blackpink na Deadline. Nagsisimula pa lang tayo, marami pa akong ichichika kaya see you later. Susunod, naging papel ng mga kasabat umano ni Duterte sa drug war inilatag sa ICC hearing. Lalaki hinostage ang buntis niyang kaanak sa Bukidnon. At production ng Wednesday Season 3 nagsimula na. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaliwanag ng prosekusyon ang mga naging papel ng mga kasabot umano sa madugong drug war. Kabilang po dyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Ang kanya ring ginawa na maging Pangulo siya ng Pilipinas. Kaya hindi nakatakataka na 6 sa 8 co-perpetrators o kasabwat niya sa mga patayan ay mga taong kasama niya rin noon sa Davao City. Muling giniit ng prosekusyon na ang mga patayan ay sistematiko, may pattern, organisado at merong pangang reward system. One of the first things that Mr. Duterte did with his new presidential powers was to appoint his co-perpetrators from Davao to national positions in government and law enforcement
which were key to the common plan. Inisa-isa ng prosekusyon ang papel ng mga kasabwat. Si Duterte ang Commander-in-Chief. Sa ilalim niya sa Executive Department and Offices, naroon si ngayoy Senator Bongo. Si Go ay long-time aide ni Duterte at naging Special Assistant to the President pa. Justice Secretary naman si Vitaliano Aguirre II na abogado ni Duterte noong mayor pa siya. Sa ilalim ni Aguirre ay ang nooy NBI Director na si Dan Tigueran na dati ring Davao City NBI Director. Bukod sa kanila, PNP Chief noon ang senador ngayon na si Ronald Bato de la Rosa. Siya naman ay naging hepe rin ng Davao City Police. Nakapasa ilalim kay De La Rosa, sina dating PNP Chief of Counterintelligence Vicente Danao, dating PNP Operations Chief Camilo Cascolan, at dating NCRPO Regional Director Oscar Albayalde. Ito pa, ang nooy hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay si Isidro La Peña. The co-perpetrators controlled the executive, they controlled the police, they controlled the Drug Enforcement Agency, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice. Ang mga nabanggit na kasabwat ay tila ini-echo ang sinasabi ng Pangulo. Pinanood pa sa korte ang pahayag ni De La Rosa noong 2016 kung saan sinabi niyang, and I quote, "Kilala niyo naman siguro sino mga drug lord dito. Ano gusto niyong patayin? Patayin niyo. Pwede naman kayong pumatay. Kayo naman ang biktima. Buhusan niyo ng gasolina ang bahay." End of quote. Sinabi rin ni De La Rosa noon na, quote, "Patayan talaga to sa drugs. Kayong mga drug lord dyan, humanda na kayo. Talagang sasagasaan ko kayo." End of quote. Plinlay rin sa pagdinig ang naging pahayag noon ni Aguirre. Sabi niya, quote, "If you're in the Philippines, we will choose to kill drug lords." End of quote. Gate ng prosecution dahil DOJ Secretary si Aguirre, ginamit niya umano ito para walang makasuhan sa mga patayan. He used this control to ensure that, except for a handful of low-level perpetrators in notorious cases, the crimes were not prosecuted, and a climate of impunity prevailed. Nauna nang iginiit ni Atty. Aguirre na wala siyang ginagawang mali at ginawa lang niya ang kanyang trabaho noon. Natanong namin kahapon si Senator Bongo tungkol sa pagiging co-perpetrator niya, pero matipid ang kanyang sagot. Kailan natin matapos this week? No comment po. Kayo pati yung picture na pinakita, sir. Same statement po ako. Same statement po. Which is? Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin po. Antayin na lang natin matapos yung information. Sa De La Rosa naman, noong Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado, sinisikap din ng News 5 na hinga ng pahayag ang mga nabanggit na kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hinostage ng lalaki ang kaanak niyang buntis sa Dangkagan, Bukidnon. Hawak ng 41 anyos na lalaki sa leeg ang 18 anyos na buntis. Nagtulong-tulong ang mga pulis at mga residente para makuha ang biktima. Nanlaban pa ang sospek kaya 2 pulis ang sugatan. Base sa investigasyon, nagnakaw daw ang sospek bago mang-hostage. Nakakulong na ang lalaki. Nagsimula na ang production para sa Season 3 ng Supernatural Mystery Comedy Series na Wednesday. Wala pang hint sa magiging storyline nito, pero ipinakilala na ang mga bagong cast ng series. Kabilang na dyan si Winona Ryder na gaganap bilang si Tabitha, si Eva Green na bilang ang long-lost sister ni Morticia Adams na si Ophelia, si Chris Sarandon bilang si Balthazar, Noah Taylor bilang si Cyrus, Oscar Morgan bilang si Atticus, at Kennedy Moyer bilang si Daisy. Nito lang August at September last year nang i-release ng Netflix in 2 parts ang Season 2 ng series starring Jenna Ortega. Susunod, Senador Bato de la Rosa sinampahan na ng ethics complaint dahil ilang buwan ng absent. VP Sara Duterte naiyak. What if daw kung hindi siya tumakbo noon bilang bise? At Ashtin Olviga, mapapasabak sa 4 na magkakaibang genre at characters. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kaka-absent, tinanggal na si Senator Bato de la Rosa bilang miyembro ng ilang komite sa Senado. Panawagan pa ng grupong naghain ng ethics complaint, dapat no work, no pay si Bato. Narito ang aking report. Kung ang ordinaryong Pilipinong manggagawa, no work, no pay, dapat daw ganyan din sa mga senador. Yan ang binigyang diin ng Huwag Kang Kukurap Civil Society Group matapos silang maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee. Tungkol ito sa 3 buwan ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa. Panawagan ng grupo, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon ka. Kung nagbabakasyon nga siya pero patuloy na sumusweldo. No? Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Mula nang magbukas ang sesyon ng Senado noong Nobyembre, hindi na pumasok si De La Rosa. Sa gitna yan ng alingas-ngas na may arrest warrant na raw siya mula sa International Criminal Court o ICC. Si De La Rosa ay isa sa mga itinuturing na co-perpetrators o kasabwat sa mga patayan sa Duterte drug war. Panawagan ng grupo ni Professor Shelo Magno, dapat pag-usapan ng mga senador kung ano ang dapat nilang gawin kung laging absent ang kanilang kasamahan kahit pa sabihing ongoing pa rin ang mga operasyon ng opisina nito. Mismong si Senate President Tito Soto titignan daw ang naturang ethics complaint. Paliwanag niya, sa ngayon, wala talagang Senate rules para sa mga absenerong senador. Ang malinaw lang daw ay maaring tanggalin sa komite ang mambabatas na hindi naman umaattend sa mga pagdinig. E ano bang maaring parusa kay De La Rosa? Isuspend yung sweldo ni Sen Batoy, isuspend yung operation nung opisina niya. Is that even possible, sir? Dahil hindi siya puwapasok. Yung suspend ang operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po, SP? Because munang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila. Mahirap yun. Pero mas posibleng sanction yon na isuspend yung sweldo niya kesa yung operation ng buong opisina niya, sir? Mas posible yun. Mas madali yun. Walang masyadong sasagasaan doon ng mga empleyado naman. Si Senator J.V. Ejercito naman na siyang chairman ng Ethics Committee, giniit na 6 na reklamo na ang hawak nila at hindi pwedeng may priority. Hindi mo pwedeng gusto nila mauna yung hindi pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Samantala, ipinagtanggol naman si De La Rosa ng kasamahan niya sa Senate Minority Bloc na si Senator Amy Marcos. Masipag naman daw dati si Bato, pero hindi na raw ito pumasok dahil hindi naman sigurado kung mapoprotektahan siya. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. Ginusto ba niya yun? Eh si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Eh ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Naiyak at napa what if si VP Sara Duterte. Paano raw kasi kung nagmayon na lamang siya ulit sa Davao City kaysa makatandem si Pangulong Bongbong Marcos. Habang nagsasalita, umiyak si VP Sara sa isang event sa Davao City. Namiss niya rin daw kasi ang mga dati niyang mga nakatrabaho noon. Nagsilbing alkalde si VP Sara sa Davao City bago siya tumakbo sa pagka-vice-presidente kasama ang running mate niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ako ang kaugalingon nga makaganganina, nakauna-una ko sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon may dagan na lang ko o mayor, wala na lang ko may dagan o vice president. Sa kabila niyan, muling nanindigan si VP Sara na tuloy ang desisyon niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Okay na lang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan na dapat. Higit
36.6 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu at mga gamit sa paggawa nito ang nadiskubre sa isang malaking laboratorio sa Valenzuela. Natagpuan ng Shabu Lab sa warehouse sa loob ng isang industrial park. Nakaimbak sa lugar ang mga laboratory equipment, kemikal at drum ng mga hinihinalang shabu. Nabisto ang Shabu Lab matapos maaresto sa isang bypass operation ng hinihinalang pusher na konektado umano sa naturang laboratorio. Patuloy na inaalam kung sino ang nasa likod ng operasyon ng Shabu Lab. Abangan, robot sa China marunong magbenta ng snacks at drinks. At Ashlyn Olviga, makakasama sina Rob Daniel at Korean singer na si Lee Dae-won sa bagong series. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Four characters and 4 genres. Isang phenomenal star lang ang gaganap niyan. Walang iba kundi ang nation sa mutya na si Ashlyn Olviga. 4 series ang naka-line up ngayon sa aktres. Isa na dyan ang body swap comedy na Who's the Boss with Rufa May Quinto. Magpapakilig din si Ashlyn para naman sa My Melody. Kasama niya dyan sina Rob Daniel at Korean singer na si Lee Dae-won. Mananakot din ang nation's mutya para sa Balik Eskwela with Sarah Jo at Marco Gumabaw. Kung usapang drama naman, masusubok talaga si Ashlyn kasama ang The Optimum Star at Totoy Bato actress na si Claudine Barreto para yan sa Bahay-Bahayan. Showing na yan this March sa Viva One Up. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, may kakaibang robot naman sa China. Ang robot nyo, street vendor. Spotted ng robot na nagtitinda ng pagkain at inumin sa Hunan Province. Parang sanay na sanay sa galawan. Siya rin ang kumukuha ng mga order ng customer. Busog na ang tiyan, busog pa ang mata ng mga aliw na mamimili. Hindi ka pwede magreklamo na, Boss, may booking pagkain ko. Wala. I think yun yung point. Oh. Parang hindi ka pwede magreklamo. Boss, may tornilyo yung pagkain ko. So, magnetin niya lang. Or oil. Wow, grasa mo. Okay. Nag-extra ka na. Alas 11 na. Oh, no sir! No sir! Kung motor oil, vegetable oil. Move on. Sige. Huwebes sa bukas. Salamat sa Diyos. Yan po ang 45 ng Pag-Imays Malagang Headlines. Pagod na pagod ka. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kabalit sa balitaan sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako na po si Edlinga, walang iwalaan sa Frontline Tonight.